Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Matapos likhain ng Diyos ang buong sanlibutan na talaga namang napakaganda, kanya ring nilikha ang kanyang pinaka-obra maestra o masterpiece. Walang iba ang tao. Alam nating ang Diyos ay espiritu at hindi siya nakikita, ngunit siya ay may salita. At upang maipatupad ang kanyang kalooban at katwiran, kailangan niya ng isang katawan o body upang kanyang maging templo, tahanan o dwelling place kumbaga. At ang katawang ito ang tinatawag na anak o son. Si Adam ang espesyal na obra na nilikha ng Diyos, ang tinawag na created son, at nilalang siya na kawangis ng Ama. Nasa kanya ang sonship at kingship, namumuhay sa kasaganaan, wala pang sumpa, walang kasalanan. Ngunit dahil bata pa ang espiritu ng Ama na nasa kanya, nahulog siya sa pagsuway sa utos ng Ama. Espesyal kasi ang pagkakagawa ng Diyos sa tao dahil meron siyang tinatawag na freedom of choice na wala sa ibang nilalang tulad ng mga hayop. Sa pamamagitan nito, meron siyang kapangyarihang pumili kung ano ang masama o mabuti. Sinira ni Satan Lucifer the Devil ang perpektong plano ng Ama sa tao na siya ay pagharian niya at maging kanyang tahanan. Pumasok ang spirito ng pagsusuway sa kalooban ng tao, ang serpent seed, at napatalsik ang sanay kalooban ng Ama na dapat maghari sa tao. Mula noon, nabalot ng kasalanan at sumpa ang tao. Ano man ang gawin niya na maibalik ang kanyang relasyon sa kanyang amang may likha ay hindi na niya magawa. Ang kanyang pinanghahawakang pagkaanak ng Diyos at bilang hari ng buong sanlibutan ay naagaw ni Satanas. Kaya't ang bawat isang supling na iniluluwal sa sanlibutan ay may marka na ng spirito ng pagsuway. Ang bawat isa ay son of the devil na, hindi na son of God. Ngunit wagas ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Gumawa siya ng plano ng kaligtasan upang mabawi ang pagkaanak at pagkahari at maibalik ito sa kanyang obra na kawangis niya. Ang salita ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng begotten Son, our Lord Jesus Christ. Ang kanyang misyon ay kuning muli ang sonship at kingship na nawala ni Adam dahil sa pagsusuway sa utos, at nakita niya ang magiging binhi o seed na magmamana ng lahat ng kanyang pangalan, buhay at kaharian. Sa loob ng 2070 years, ang Ama ay naghanap ng magiging anak sa Jewish age at gumugol pa ng 1,935 years sa church age. Ngunit walang ni isa ang nakakompleto sa gawa ng kaligtasan. Halos lahat ng mga tinawag ay hindi pumasa. Upang matupad ang plano ng Ama sa kaligtasan, tanging isa lang mula sa lahi ni Adan o ng fallen Adamic race ang kinakailangang tumayo upang muling matawag na anak ng Diyos o Son of God. Pwedeng ikaw, pwedeng siya, pwedeng ito. Ngunit kailangang makapasa sa harap ng Ama at maging tunay na kawangis niya tulad na kanyang orihinal na plano. Sa milyong-milyong tao sa buong mundo, nailagay ang atensyon kay Pastor Apollo C. Kibuloy, isang karaniwang tao at ordinaryong Filipino at ipinanganak sa liblib na puok ng Tamayong sa paanan ng Bundok Apo sa Davao City. Ni sa hinagap niya, wala siyang alam sa plano ng Ama. Ngunit nakatanggap siya ng calling mula sa kanya. I heard His voice and He said, I will use you. Siya ay dumaan sa marubdob na pagsubok, 1 taon sa kabundukan ng Kitbog sa Mount Matutom sa Mindanao upang masagot ang lahat ng kanyang mga katanungan, at 5 taon sa Tamayong kung saan ang kapagsubukan ng apoy ang araw-araw na naging buhay niya. Dahil nga spiritual ang plano ng Ama sa pagliligtas ng tao, kailangan din ng spiritual na kapamaraanan upang maibalik siya sa tunay na kalooban ng Amang may likha. Hindi naging madali na lagpasan ang bawat pagsubok dahil kailangang supilin ang mga maling turo na binaluktot ng relihiyon at denominasyon
upang lumabas ang tunay na kalooban ng Ama na siyang dapat sundin. Kaya't ibang-iba ang turo ni Pastor Apollo kung ikukumpara ito sa ibang nagdadala rin ng salita ng Diyos. The truth, the life. No man goes to the Father except they go through me. Sa spiritual na pagsubok na dinaanan ni Pastor Apollo, sa simpleng pagpapaliwanag, kailangan niyang gamitin ang kanyang freedom of choice, gaya ni Adan noon, kung mananatili siyang son of the devil o son of God, at nagdesisyon siyang maging anak ng Diyos. Kahit pa man sa tindi ng mga pagsubok upang supilin ang kaaway, ang kanyang choice manatili pa rin sa kalooban ng Ama. Kaya't siya ay nagtagumpay na maalis ng tuluyan ang binhi ng demonyo at maging tunay na kawangis ng Ama sa pagsusunod sa kanyang kalooban. Natupad na ang plano ng Ama sa simula't simula at nagkaroon na siya ng tahanan na masasabi niyang kanya na tumutupad sa kanyang kalooban. Nakumpleto ito sa buhay ni Pastor Apollo Sikibuloy. Pwede na siyang mangusap sa sangkatauhan dahil meron na siyang audible voice na magdadala ng kanyang pangalan, buhay at magmamana ng kanyang kaharian. Ang tanong, si Pastor Apollo nga lang ba ang tanging anak ng Diyos at bakit siya tinatawag na appointed son of God? Ikaw, ako, sila, tayong lahat ay pwedeng maging sons and daughters of God. Sa katunayan, almost 7 million katao na ang naliwanagan sa mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy na kailangang isuko ng tao ang disobedient spirit o ang serpent seed upang muling makapanahan ang righteous seed, ang pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Tayong lahat na gustong maging anak ng Diyos ay daraan din sa matinding pagsubok, step by step, hanggang malaman na rin natin ang kumpletong plano ng kaligtasan ng Ama para sa atin. So I am standing before you, a race of the Adamic fallen nature, now standing before you, indwelt by the Father in heaven and became His Son. If I can do it, you can do it also. Nariyan siya bilang ating modelo at standard ng kaligtasan ng sanlibutan. Natupad ang isinasaad sa Biblia na isang binhi lang ang kailangang ipunla at mamatay at dadaan sa matinding proseso upang makapamunga ng mas marami. Ito ang katuparan ng New Covenant na dala ng dakilang Ama, our Lord Jesus Christ, na natupad sa kanyang hinirang na anak, Pastor Apollo Sikibuloy, ang katuparan ng Old and New Testament na siya ring magiging buhay ng lahat ng anak ng Diyos na sumusunod sa dakilang kalooban ng Ama.